The gift of justification and grace of God. Justification by grace of God through faith. Romans chapter 8 verse 38 to 39. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Okay? Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang ibig sabihin, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Okay, inulit ko. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang hanggan ang pagmamahal ng Diyos. Walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Minamahal tayo ng Diyos ng panghabang buhay. Panghabang buhay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi natatapos ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? Araw-araw tayong minamahal ng Diyos. Araw-araw tayong minamahal ng Diyos. Okay? Araw-araw ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Makakatanggap tayo ng pag-ibig ng Diyos. Makakatanggap tayo ng grasya ng Diyos. Makakatanggap tayo ng habag at awa ng Diyos. Okay? Hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Inulit ko, hindi tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Walang bagay na makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? Hindi nila tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Kahit kailan, hindi nila tayo mahihiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? Walang bagay na makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang bagay na makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Romans chapter 5 verse 8 to 11. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Jesus para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Jesus para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Okay? Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa paot ng Diyos. Okay? Maliligtas pala tayo sa paot ng Diyos. Maliligtas pala tayo sa galit ng Diyos. Okay? Ngayong itinuturing na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, siguradong maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Jesus. Inulit ko, siguradong maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Jesus. Okay? Dati, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ngunit, tinanggap na tayo ng Diyos bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, sigurado na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo ay nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sapagkat dahil kay Jesus ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Okay? Si Jesus ay muling nabuhay, hindi siya nanatiling patay. Inulit ko, si Jesus ay muling nabuhay, hindi siya nanatiling patay. Si Jesus ay buhay na buhay ngayon. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Pinawalang sala na tayo ng Diyos. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. Pinawalang sala na tayo ng Diyos. Okay? Siguradong maliligtas tayo sa paot ng Diyos. Bakit kaya? Bakit ko sinabing siguradong maliligtas tayo sa paot ng Diyos? Kasi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo upang mapawalang sala tayo. Okay? Siguradong maliligtas tayo sa galit ng Diyos dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo upang mapawalang sala tayo. Okay? Siguradong maliligtas tayo sa parusa ng Diyos. Bakit kaya? Bakit ko sinabing siguradong maliligtas tayo sa parusa ng Diyos? Kasi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at muli siyang nabuhay. Okay? Sigurado
siguradong maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at muli siyang nabuhay. Okay? Siguradong maliligtas tayo sa impyerno. Bakit kaya? Kasi pinawalang sala na tayo ng Diyos, napawalang sala na tayo. Siguradong maliligtas tayo sa impyerno dahil pinawalang sala na tayo ng Diyos, napawalang sala na tayo. Okay? Siguradong maliligtas tayo sa parusa ng Diyos sa atin. Okay? Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at muli siyang nabuhay upang iligtas tayo ng Diyos sa impyerno. Okay? Namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at muli siyang nabuhay upang iligtas tayo ng Diyos sa impyerno. Okay? Dahil sa dugo ni Jesus, itinuturing tayong matuwid. Okay? Dahil sa dugo ni Jesus, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Napawalang sala na tayo. Okay? Inulit ko. Dahil sa dugo ni Jesus, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Okay? Napawalang sala na tayo. Okay? Dahil nakipag-isa na tayo kay Jesus, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Napawalang sala na tayo. Okay? Pinawalang sala na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Inulit ko, pinawalang sala na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Okay? Pinawalang sala na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Inulit ko, pinawalang sala na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Okay? Mas lalong sumasagana ang habag at awa ng Diyos. Okay? Mas lalong sumasagana ang kagandahang loob ng Diyos sa atin. Mas lalong sumasagana ang grasya ng Diyos sa atin. Okay? Nasa ilalim na tayo ng grasya ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng pag-ibig ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng habag at awa ng Diyos. Okay? Nasa ilalim na tayo ng grasya ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng pag-ibig ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng habag at awa ng Diyos. Okay? The gift of justification and grace of God. Okay? Justification by grace through faith. Okay? Romans chapter 5 verse 17 to 21. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesus Kristo, nagkatawang tao ang Diyos. Okay, inulit ko. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Okay? Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesus, nagkatawang tao ang Diyos natin. Ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Okay? At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdudulot ng kaparusahan sa lahat. Okay? Inulit ko. At kung paano ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat. Ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang sala at nagdudulot ng buhay sa lahat. Sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Okay? Nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Okay? Lalong sumagana ang kabutihan ng Diyos. Lalong sumagana ang grasya ng Diyos. Inulit ko. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway ay lalong sumagana ang kagandahang loob ng Diyos. Lalong sumagana ang kabutihan ng Diyos. Lalong sumagana ang grasya ng Diyos. Okay? Kaya nga, kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, gayon din naman, maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Okay? At ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Okay? Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang idinulot nito ay pagpapawalang sala at nagdudulot ito ng buhay sa lahat. Inulit ko, dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang idinulot nito ay ang pagpapawalang sala. Okay? At nagdudulot ito ng buhay sa lahat. Okay? Dahil sa dugo ng Diyos,
Dahil sa dugo ng Diyos, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Okay? Dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, marami ang mapapawalang sala. Okay? Inulit ko. Dahil sa dugo ng Diyos, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Okay? Dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, marami ang mapapawalang sala. Okay? Dahil nakipag-isa na tayo kay Jesus, dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, lalong sumasagana ang grasya ng Diyos. Okay? Dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, okay? Inulit ko. Dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, mas lalong sumasagana ang grasya ng Diyos. Mas lalong sumasagana ang kagandahang loob ng Diyos. Okay? Mas lalong sumasagana ang kabutihan ng Diyos. Okay? Ang ibig sabihin, maghahari ang kagandang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Okay? Maghahari ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Okay? Maghahari ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Okay? Dahil naghahari ang grasya ng Diyos sa atin, tayo ay papawalang sala ng Diyos. Inuulit ko. Dahil naghahari ang grasya ng Diyos sa atin, tayo ay papawalang sala ng Diyos. Ipapawalang sala tayo ng Diyos kasi naghahari ang grasya ng Diyos sa atin. Naghahari ang kagandang loob ng Diyos sa atin. At ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan. Okay? Dahil sa grasya ng Diyos sa atin, mapapawalang sala tayo. Okay? Inulit ko. Dahil sa grasya ng Diyos sa atin, mapapawalang sala tayo. Okay? Pinawalang sala tayo ng Diyos dahil sa grasya ng Diyos sa atin. Okay? Inulit ko. Pinawalang sala na tayo ng Diyos. Okay? Pinawalang sala tayo ng Diyos dahil sa grasya ng Diyos sa atin. Okay? Dahil sa grasya ng Diyos sa atin, dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, maliligtas tayo sa parusa ng Diyos. Okay? Maliligtas tayo sa dagadagatang apoy ng impyerno. Okay? Inulit ko. Dahil sa grasya ng Diyos sa atin, dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, maliligtas tayo sa parusa ng Diyos. Okay? Maliligtas tayo sa dagadagatang apoy ng impyerno. Okay? Dahil sa grasya ng Diyos sa atin, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Okay? Dahil sa dugo ni Jesus, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Okay? Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Okay? Number 1. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. Number 2. Dahil sa grasya ng Diyos sa atin. Number 3. Dahil sa dugo ni Jesus, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Okay? Inulit ko. Number 1. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. Number 2. Dahil sa grasya ng Diyos sa atin. Number 3. Dahil sa dugo ni Jesus, pinawalang sala na tayo ng Diyos. Okay? Pinawalang sala na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Okay? Pinawalang sala na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Okay? Inulit ko. Pinawalang sala na tayo ng Diyos. Okay? Pinawalang sala na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. Okay? Pinawalang sala na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Okay? Romans chapter 3 verse 2. Romans chapter 3 verse 22. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hintil. Inulit ko. Pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hintil. Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, pinapawalang sala tayo ng Diyos. Okay? Dahil sa grasya ng Diyos sa atin, pinapawalang sala tayo ng Diyos. Okay? Dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin, pinapawalang sala tayo ng Diyos. Inulit ko. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus, pinapawalang sala tayo ng Diyos. Okay? Dahil sa grasya ng Diyos sa atin, pinapawalang sala tayo ng Diyos. Okay? Dahil sa kabutihan ng Diyos sa atin, pinapawalang sala tayo ng Diyos. Okay? Dahil sa dugo ng Diyos, pinapawalang sala tayo ng Diyos. Okay? Pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Inulit ko.
Pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Hindi ka na hahatulan sa iyong mga kasalanan. Pinawalang sala ka na ng Diyos. Okay? Tinanggal na ang lahat ng kasalanan mo. Tinanggal na ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo. Wala ng utang. Wala ng hatol. Okay? Tinanggal na ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo. Wala ng utang. Wala ng hatol na kamatayan. Okay? Ang pag-aaring ganap ng Diyos ay nagpapahayag na ang sinumang manampalataya kay Jesus ay aaring ganap, okay? Aaring matuwid sa kanyang paningin. Okay? Malaya na tayo sa kasalanan at sa kaparusahan. Inulit ko, ang pag-aaring ganap ng Diyos ay nagpapahayag na ang sinumang manampalataya kay Jesus ay aaring ganap, aaring matuwid sa kanyang paningin. Malaya na tayo sa kasalanan at sa kaparusahan. Okay? Dahil sa pakikipagsa natin kay Jesus, okay? Inulit ko. Dahil sa pakikipagsa natin kay Jesus, pinalaya na tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kamatayan at sa kasalanan. Okay? Pinalaya na tayo ng Espiritu Santo sa kamatayan. Bakit? Kasi nakipagsa na tayo kay Jesus. Okay? Malaya na tayo sa kapangyarihan ng kamatayan at sa kasalanan. Pinalaya na tayo ng Espiritu Santo sa kamatayan. Ang ibig sabihin, ano ba ibig sabihin na to? Ang ibig sabihin, hindi na parurusahan ang mga nakipagsana kay Jesus. Hindi na hahatulan ang mga nakipagsana kay Jesus. Bakit? Kasi pinalaya na tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kamatayan at sa kasalanan. Okay? Inulit ko. Hindi na parurusahan ang mga nakipagsana kay Jesus. Hindi na hahatulan ang mga nakipagsana kay Jesus. Kasi pinalaya na tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kamatayan at sa kasalanan. Wala na ang kamatayan. Kasi pinalaya na tayo ng Diyos sa gapos na kamatayan at sa kasalanan. Okay? Sabi sa Roma 8:1-2. Okay? Wala nang hatol na parusa para sa mga nakikristo Jesus. Okay? Roma chapter 8 verse 1-2. Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakipagsana kay Kristo Jesus. Okay? Ang sino mang sumasampalataya kay Jesus ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Hindi na parusahan ng Diyos ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Wala nang kaparusahan ang mga taong sumasampalataya kay Jesus. Okay? Sapagkat sa pakikipagsa natin kay Jesus, okay? Sapagkat sa pakikipagsa natin kay Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at sa kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na nagbibigay buhay. Okay? Number one, pinatawad ang lahat ng kasalanan. Inulit ko, pinatawad ang lahat ng kasalanan. Number 2, ibinigay sa atin ang katwiran ng Diyos. Okay? Ibinigay sa atin ang katwiran ni Kristo. Okay? Idineklara kang matuwid sa harap ng Diyos. Okay? Inulit ko. Pinatawad ang lahat ng kasalanan. Okay? Number 2, ibinigay sa atin ang katwiran ni Kristo. Okay? Number 3, idineklara kang matuwid sa harap ng Diyos. Okay? Kaya ngayon, kapag tinignan ka na ng Diyos, hindi niya nakikita ang marumi mong damit ng kasalanan. Okay? Hindi niya nakikita ang marumi mong damit ng kasalanan. Nakikita niya ang puti at perpektong damit ng katwiran ni Kristo. Okay? Siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay ginawa niyang kasalanan para sa atin upang tayo'y maging katwiran ng Diyos sa Kanya. Okay? Romans, sa sandaling sumampalataya ka kay Jesus, okay? Sa sandaling sumampalataya ka kay Jesus, tinitingnan ka na ng Diyos bilang walang kasalanan. Inulit ko, sa sandaling sumampalataya ka kay Jesus, tinitingnan ka na ng Diyos bilang walang kasalanan. Parang hindi ka nagkasala. Hindi niya tinitingnan ang kasalanan mo, kundi ang katwiran ni Jesus ang tinitingnan niya sa'yo. Okay? Isinusuot ng makasalanan ang katwiran ni Jesus. Isinusuot ng makasalanan ang katwiran ni Jesus. At sa paningin ng Diyos, tayo ay nagiging ganap kay Kristo. Okay?
ang nakikita na ng Diyos sa atin ay ang dugo ng Diyos. Inulit ko, ang nakikita na ng Diyos sa atin ay ang dugo ng Diyos. Okay? Ang nakikita na ng Diyos sa atin ay ang dugo ni Jesus. Okay? Pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Inulit ko, pinatawad na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Hindi ka na marumi. Bakit? Hindi ka na marumi dahil hinuhugasan ka na ng Diyos. Okay? Hindi ka na marumi dahil hinuhugasan ka na ng Diyos. Okay? Hindi ka na marumi dahil hinugasan ka na ng dugo ng Diyos. Okay? Hindi ka na hahatulan sa iyong mga kasalanan. Hindi na tayo parusahan ng Diyos. Hindi ka na mapupunta sa impyerno. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Okay? Inulit ko, hindi ka na marumi dahil hinugasan ka na ng dugo ng Diyos. Okay? Hindi ka na hahatulan sa iyong mga kasalanan. Okay? Hindi na tayo parusahan ng Diyos. Hindi ka na mapupunta sa impyerno. Ligtas na tayo. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Okay? Dahil pinawalang sala na tayo ng Diyos, ligtas na tayo sa impyerno. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Okay? Inulit ko. Dahil pinawalang sala na tayo ng Diyos, ligtas na tayo sa impyerno. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Okay? Inulit ko. Dahil pinawalang sala na tayo ng Diyos, ligtas na tayo sa impyerno. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Okay? Dahil pinawalang sala na tayo ng Diyos, alam natin hindi na tayo mapapahamak. Hindi na tayo mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Bakit? Kasi pinawalang sala na tayo ng Diyos. Okay? Sigurado tayo. Okay? Sigurado tayo na hindi niya tayo parusahan. Okay? Sigurado tayo na hindi tayo mapapahamak sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay? Hindi tayo parurusahan ng Diyos kasi pinawalang sala na tayo ng Diyos. Inulit ko, hindi na tayo parurusahan ng Diyos kasi pinawalang sala na tayo ng Diyos. Okay? Pinalaya na tayo ng Diyos sa parusa. Okay? Inulit ko, pinawalang sala na tayo ng Diyos sa parusa. Okay? Pinalaya na tayo ng Diyos sa parusa. Okay? Pinalaya na tayo ng Diyos sa parusa. Pinawalang sala na tayo ng Diyos sa parusa. Okay? Hindi na tayo mapaparusahan. Bakit? Kasi binayaran na ni Jesus ang ating utang. Okay? Wala ka ng utang. Malinis na ang pangalan mo. Okay? Wala na tayong utang. Malinis na ang pangalan natin. Binayaran na ni Jesus ang ating utang. Okay? Binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan. Inulit ko, binayaran na ni Jesus ang ating utang. Binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan. Hindi ka mawawala sa Kanya. Okay? Pinatawad na tayo ng Diyos. Okay? Pinatawad na tayo ng Diyos. Tinubos na tayo ng Diyos. Tinanggap na tayo ng Diyos. Okay? Inulit ko. Pinatawad na tayo ng Diyos. Tinubos na tayo ng Diyos. Tinanggap na tayo ng Diyos. At hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Okay? Pinawalang sala ka na ng Diyos. Pinatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan natin. Not guilty. Hindi na tayo guilty. Okay? Hindi na tayo guilty sa harapan ng Diyos. Okay? Bakit? Bakit ko sinabing hindi na tayo guilty sa harapan ng Diyos? Kasi pinawalang sala na tayo ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Okay? Inulit ko, hindi na tayo guilty. Okay? Hindi na tayo guilty sa harapan ng Diyos kasi pinawalang sala na tayo ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Okay? Ang nakikita na ng Diyos sa atin ay ang dugo ng Diyos. Okay? Ang nakikita na ng Diyos sa atin ay ang dugo ng Diyos. Hindi na tayo huhusgahan ng Diyos dahil kay Jesus. Okay? Hindi na tayo huhusgahan ng Diyos dahil kay Jesus. Hindi na tayo huhusgahan ng Diyos dahil nakipag-isa na tayo kay Jesus. Dahil tinanggap na natin ang anak ng Diyos sa ating mga puso. Okay? Hinulit ko, hindi
Hindi na tayo huhusgahan ng Diyos dahil kay Jesus. Hindi na tayo huhusgahan ng Diyos dahil nakipag-isa na tayo kay Jesus. Dahil tinanggap na natin ang anak ng Diyos sa ating mga puso. Okay? Tayo ay ligtas na. Okay? Tayo ay ligtas na. Hindi na tayo mapapahamak at hindi na tayo mapupunta sa parusa ng Diyos. Okay? Dahil sa dugo ni Jesus, tayo ay napawalang sala, walang sala, malinis at matuwid sa paningin ng Diyos. Okay? Dahil sa dugo ni Jesus, ligtas na tayo sa paot ng Diyos. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Ligtas na tayo sa impyerno. At ligtas na tayo mula sa hatol ng Diyos. Okay? At ligtas na tayo mula sa hatol ng kamatayan. Okay? Dahil sa dugo ng Diyos, okay? Dahil sa dugo ni Jesus, ligtas na tayo sa paot ng Diyos. Okay? Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Ligtas na tayo sa impyerno. Ligtas na tayo mula sa hatol ng kamatayan. Okay? Inulit ko. Dahil sa dugo ni Jesus, ligtas na tayo sa paot ng Diyos. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Ligtas na tayo sa impyerno. At ligtas na tayo mula sa hatol ng kamatayan. Okay? Tayo ay pinawalang sala ng Diyos. Inulit ko. Tayo ay pinawalang sala ng Diyos. Tayo ay tinanggap ng Diyos. Tayo ay minamahal ng Diyos. Okay? Not guilty na tayo. Not guilty na tayo. Wala nang hatol. Wala nang parusahan. Okay? Not guilty na tayo. Wala nang hatol. Wala nang parusa. Wala nang impyerno. Okay? Hindi na tayo mapapurusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Hindi na tayo parusahan ng Diyos. Okay? Dahil sa dugo ni Jesus, idineklara tayong matuwid at walang sala sa harap ng Diyos. Okay? Dahil sa dugo ni Jesus, idineklara tayong matuwid at walang sala sa harap ng Diyos. Okay? Isinusuot na natin ang katuwiran ni Kristo. Kapag tinitingnan na tayo ng Diyos Ama, kapag tinitingnan tayo ng Diyos Ama, hindi na ang kasalanan ang nakikita ng Diyos sa atin. Okay? Ang nakikita niya ay ang kadakilaan at dugo ng kanyang anak. Okay? Naging ganap na tayo kay Kristo. Okay? Inulit ko. Isinuot na natin ang katuwiran ni Kristo. Kapag tinitingnan tayo ng Diyos Ama, hindi na ang kasalanan ang nakikita ng Diyos sa atin. Okay? Ang nakikita niya ay ang kadaslisayan at dugo ng kanyang anak. Okay? Naging ganap na tayo kay Kristo. Inulit ko. Isinuot na natin ang katuwiran ni Kristo kapag tinitingnan tayo ng Diyos Ama, hindi na ang kasalanan ang nakikita ng Diyos sa atin. Okay? Ang nakikita niya ay ang kadalisayan at dugo ng kanyang anak. Okay? Naging ganap na tayo kay Kristo. Okay? Ligtas na tayo. Okay? Ligtas na tayo. Ligtas na tayo sa paot ng Diyos. Ligtas na tayo. Ligtas na tayo sa parusa ng Diyos. Ligtas na tayo sa kamatayan. Okay? Sigurado at matibay ang ating kaligtasan. Okay? Sigurado tayo. Okay? Sigurado tayo na tayo ay maliligtas sa parusa ng Diyos. Okay? Ikaw ay napawalang sala. Inulit ko. Ikaw ay napawalang sala. Ikaw ay minamahal ng Diyos. Ikaw ay ligtas na. Okay? Walang makakapaghiwalay sa iyo sa Kanya. Hindi ka na parusahan ng Diyos. Hindi ka na mapapahamak. Inulit ko. Hindi ka na parusahan ng Diyos. Hindi ka na mapapahamak. Hindi ka na mapaparusahan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Bakit? Kasi nasa ilalim na tayo ng grasya ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng pag-ibig ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng habag-atawan ng Diyos. Inulit ko. Nasa ilalim na tayo ng grasya ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng pag-ibig ng Diyos. Nasa ilalim na tayo ng habag-atawan ng Diyos. Okay?